Gintong kasaysayan, sagana sa kultura at yaman ang nakalipas, madugong digmaan ang bakas. Mga labanan at kaguluhan ay nagdulot ng takot at hindi pagkakaintindihan na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng takot sa mga mamamayan. Probinsya na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay nasa timog kanlurang bahagi ng Mindanao at nasa hilaga ng Lanao del Norte. Kuta at lupain ng mga magigiting at matatapang na mga katutubong Maranao. Ingod, Ami Aranao, Amontia sa Mindanao, Unot Caraquin, Boloscano sa probinsya ng Lanao del Sur. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Kagaya ng kadikit at kapatid na probinsya, nagmula ang Lanao sa salitang Ranao na tumutukoy sa isang lawa na pinaniniwala ang pinaninirahan ng mga katutubong Maranao na nangangahulugang Tagalawa o mga tao sa lawa. Isa ang tribong ito na may malaking bahagi ng kasaysayan ng Mindanao at may malalim na koneksyon sa kalikasan, lalo na sa mga lawa at bundok ng kanilang lupain. Isa sa nagpapatunay nito ay ang epikong darangin na nagsasalaysay ng mga bayani, digmaan at pakikipagsapalaran ng kanilang mga ninuno, kung saan itinuturing nila ito hindi lamang sining kundi isang kasaysayan ng kanilang lahi. Ayon sa kanilang oral traditions o salsila na ibig sabihin ay genealogy o pinagmulan ng mga angkan, nagmula umano ang mga ninuno nila sa kaharian ng Bimbaran. Ito ay isang sultanato na pinamumunuan ng isang sultan. Itinuturing itong isa sa mga pangunahing kaharian ng mga Maranao sa nasabing rehiyon. Ika-13 siglo nang tuluyang kumalat ang pananampalatayang Islam sa Timog Mindanao, kung saan nagsimulang nagpatayo ng pamayanang Muslim sa panguna ni Tuan Masyayka hanggang sa pinagpatuloy na ikalat ng Arabong mangangalakal na si Sheikh Karimul Makdum, kung saan dito na nagsimulang nagsulputan ng mga Arabong mangangalakal sa Mindanao. Matapos ang paglaganap ng reliyong Islam sa katimugang Mindanao, pumilos naman ang mga Muslim patungong Maguindanao, Cotabato, maging sa Lanao at iba pang bahagi ng Mindanao upang dito naman ipakilala ang pananampalataya at ang mga turo ng Islam. Sa kasunod na mga siglo, ang sultanato sa rehiyon ay binubuo ng 4 na pangunahing teritoryo. Ito ay ang Masyo, Unayan, Baloy at Bayabaw, kung saan nagkaroon ng malawak na kapangyarihan sa politika at relihiyon sa lugar. Dumaan ang maraming taon sa patuloy na impluwensya at pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sinubukan itong sakupin ang Lanao, ngunit hindi nagpatinag mga Moro na ginamitan ng taktika ng gerilyang Maranao. Nabigo ang mga Espanyol sa kanilang hangarin. Isa ang mga Maranao ang nagpakita ng matinding paglaban sa mga Amerikano. Isa na dito ang labanan sa Bayang at sa Taraka. Hindi agad napasok ng mga Amerikano ang rehiyon. Tinutulan ng mga katutubo ang patuloy na pananakop ng mga Amerikano at ang pagbago ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Dahil dito, ginamitan ng mga Kano ng stratehiyang tinatawag na pacification campaign o pagpapatahimik, kung saan ginamit ang kombinasyon ng puwersa, edukasyon, ekonomiya at kasunduan para sa tuluyang makumbinsi ang mga sultan at dato sa lugar. 1959, sa pamamagitan ng Republic Act 2228, ang pinag-isang Lanao, One Lanao ay hinati at naging 2 magkaibang probinsya. Naging Lanao del Norte sa may bandang coastal area na halos may malaking porsyento ng mga Kristiyano at naging Lanao del Sur ang bandang timog na binubuo naman na malaking porsyento ng mga Muslim. Umiklab na naman ang bakbakan kanina sa Marawi City. Personal na nagabot ng tulong si Pangulong Duterte sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa Marawi. Idineklara na ng ating militar kanina na tapos na ang bakbakan sa lungsod.
Isa sa pinakamabagsik na labanan ay noong 2017, ang Marawi Siege. Ika-23 ng buwan ng Mayo nang nabulabog ang buong Pilipinas sa balitang sinalakay ang Marawi City, Lanao del Sur ng mga militanteng grupo na Mauti Group, isang radical Islamist group na pinamumunuan nila Omar at Abdullah Maute kasama ang iba pang terorista tulad ng Abu Sayyaf upang maglunsad ng Islamic State Caliphate o ISIS sa rehiyon, at sa syudad din umano nagtago ang Abu Sayyaf commander at most wanted sa US na si Isnilon Hapilon. Dali-dali namang umaksyon dito ang gobyerno at nagpadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng puwersang militar upang labanan ang mga terorista. Ngunit hindi ito naging madali sa mga sundalo. Naglagay ng mga improvised explosive devices, roadblocks at sniper position ang mga terorista sa mga estratehikong lugar sa syudad. Kumounter din ang gobyerno at nagsagawa ng mga airstrikes, ground troops at tactical operations. Dahil dito, napilitang lumikas ang mga libo-libong residente sa syudad at mga karatid lugar. Nagbarilan ang dalawang grupo hanggang sa matalo ng mga sundalo ang Mauti Group. Tumagal ng halos 5 buwan bago pa matalo ng mga sundalo ang mga terorista. Ito ang pinakamahabang siege ng AFP sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ikinasawi ng mahigit 1,000 katao at nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga bahay at infrastruktura at nagpulot ng krisis sa rehiyon. Nasasakupan ng probinsya ng Lanao del Sur ang Taguluan, Kapay, Marawi City, Sagyaran, Piagapo, Marantao, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi, Madalom, Madamba, Pualas, Ganasi, Lumbatan, Lumbaka, Unayan, Bayang, Binidayan, Pagayawan, Tubaran, Kaladnogas, Pikong, Malabang, Balabagan, Kapatagan, Marugong, Sultan Dumalundong, Butig, Lambayanagi, Masyo, Puna, Bayabaw, Tamparan, Taraka, Mulundo, Boadipuso, Buntong, Bitsaan, Ramain, Bubong, Maging, Lumba, Bayabaw, Amay, Manabilang at Wau. Ang mga Maranao ay kilala sa kanilang mayamang kultura at kasaysayan. Mayroong sariling wika at tradisyon. Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang ukir, na isang traditional Maranao art. Karaniwang makita ito sa mga wood carving. Sarimanuk, ito ay isang makasining na representasyon ng ibon na madalang ginagamit sa dekorasyon at iba pang kulturang Maranao. Mga heritage site tulad ng Turugan na matatagpuan sa Marawi at sa mga kalapit na mga bayan. Masjid Dansalan Batu na matatagpuan din sa syudad. Mindanao State University na itinatag noong 1960s na naging mahalagang bahagi ng edukasyon sa rehiyon at nagpapakita ng Maranao architecture at Muslim heritage sa lugar. Sa gitna ng digmaan at pagkawasak, bumangon ng matatag at buo. Kailanmay hindi maglalaho. Sa bawat hagupit at pagsubok na dumaan, nanatili ang kanilang diwa at matibay na haligi ng kapayapaan. Dahil ang mga Maranao ay laging bumabangon at mulit-muling aahon.